Hello mga kaistorya. Para sa ating kauna-unang video story ay ipapasyal ko kayo sa lugar kung saan nagtitipon-tipon ang mga cosplayers sa isa sa pinakamalaking cosplay event sa bansa. Tara na sa mundo ng Cosplay Matsuri. Para sa ilang di nakakaalam, ang isang cosplayer ay isang taong nagdadamit ng ayon sa pop culture ng Japanese anime at manga. Ang cosplaying ay isang personal expression ng mga tagahanga ng naturang pop culture phenomenon. At ang Cosplay Matsuri ang isa sa pinakamalaki at pinaka-aabangan na cosplay event di lang sa Pilipinas kundi sa marami pang bahagi ng mundo. Guys, alam niyo ba na ang bawat karakter na nakikita niyo sa cosplay event ay likha ng mga manlilikhang Hapon? Dito sa atin ay matatawag ang mga local creators na ito bilang independent creators o indies for short, kung saan ako ay nabibilang. At sa aming mga indies, malaki ang papel ng anime at manga sa inspirasyon ng aming mga likha. Sa akin, ito ang inspirasyon sa tema ng istorya. Mula sa istoryahan noong panahon ng mga Kastila, nagmula ang pangalang Bernardo Carpio. Isinilang sa mga magulang na sina Infante Jimena at Don Sancho Diaz. Nang pinabinyagan ng bata sa pari ay nakita nito ang natatayang lakas ng bata, kaya nagpayong pari na ipangalan kay Bernardo del Carpio ang bata na isang bayani ng Espanya. Hindi ba talaga naman parang telenovela ang backstory nitong si Bernardo Carpio? Sa mapait na love story pa lang ng kanyang mga magulang, kaya siguro tayo mahilig sa afternoon drama. Pero ang kwento kong ito ay maaksyon. Sino nga ba si Bernardo Carpio? Isa ba siyang halimaw ng nakaraan? Kagaya ng mga kapre, ikbalang o buwayang dahilan ng malalakas na lindol. O siya ba ang nawawalang katauhan ni Palanggi, ang bahaghari? Isa ba siyang bayani? O isang biktima?